ikaw mismo, ang Sarah G, medyo bolder, fiercer ka naman. Braver. In what aspect daw po, sabi ni Tatay? Ikaw sa personal mong buhay. Tapos ikaw, ang Sarah. Medyo, opo. Huwag lang, siyempre yung sobra, diba? Ayun na wag na. Kamusta naman, Sarah, si Loy Dinaw, ngayong after 2 movies, ngayon dito sa third installment, kamusta siya? At ngayon na, alam natin na masaya yung kanyang, di ba, love life, kamusta siya katrabaho? Ayun, sobrang malaking tulong na happy siya. Happy kami para sa kanya. Nadadala niya yung sa set. At maganda yung friendship namin. Nakakapag-usap kami na sobrang komportable kami sa isang ngayon. I think malaki yung naitulong ng design. Okay. The last question ko sa'yo, Sarah. What will it take for a woman like Sarah to fall in love again? After na sabi mo marami kang pinagdaanan, di ba? What will it take for me to fall in love again? Hindi ko naman po masasabi yan. Sabi nga ni Lloyd, ano to? Ano sinabi mo? Pala. Ano yun? Ano yun? Parang you don't get to choose, parang you don't get to choose love. Diba? Love chooses you. Oo, kaya. Wow. Hindi mo maliligpit ang puso kung sino ang dapat mahalin. Tama ba yun? Pero happy ka naman eh, Sarah. Sobra. Sorry po. Siyempre, pressure ko dahil ito yung part 3 namin. At, matagal din po itong inabangan ng mga tao. Hindi yung pressure. Pero sobrang happy po ako sa pelikula na meron kami at yung magandang relationship namin. Okay, Kate, gentleman. So, hindi kamusta ngayon si Sarah after nung, yun yan, marami na siya pinagdaanan, medyo, iba, alam naman natin yung personal niyang mga Kamusta siya ngayon katrabaho dito sa third movie? Katry ko itong sagutin ng hindi ganun ka-emotional. Pwede rin emotional. Kasi si Sarah has been, perceived by many as, Sarah Geronimo na pop star princess, na sikat, na nagkakamali, na nakaka-encounter ng kung ano-ano problema sa pag-ibig, sa trabaho, ganyan. But hindi, si Sarah is, tao. Ilang taon ka na ba ngayon? 25. 25 pala. Ibilit ka sa kanya kasi pupunta yan sa trabaho, gagawin niya yung kailangan niya gawin. Punta yan sa trabaho ng gutom. Gagawin niya yung kailangan niya gawin. Gagawin niya 100%. Yung dedication niya, hindi naman nawawala. Diesel nga lang, yun lang. Pagpang-diesel sa dati. Diba? So, yung mga pinagdadaanan ng normal na 25-year-old girl. And hindi siya dapat, kasi siguro part din ng trabaho natin, madali tayong mausgahan kapag gaganto. And si Sarah kasi, masyado siyang totoo. She's very candid. Kung ano yung gusto niyang mabitawang salita, maaaring hindi napag-isipan ka agad. So, sometimes, kailangan muna natin, give the girl a break, di ba? Babae rin siya eh, nasasaktan. Minsan nadudulas yung dila na may nasasabi ng hindi maganda. Ganun talaga, kailangan palagpasin dahil lahat, yung iisip nila. Abogado ko po. Ang pinakamaganda doon is how you rise above it, di ba? Kaya niyang mag-apologize, kaya niyang tanggapin kung mali yung nagawa niya, and then move on. And then, be a better person. And yun yung nakita ko sa kanya in this movie. Yung professionalism talagang mas umangat pa. Yung dedication sa paggawa ng mas magandang pelikula, hindi nabawasan, mas tumaas din. And wala akong masasabi na para bang nabawasan sa pagtingin ko sa kanya. Totoo yun. Ayan, emotional ka. At isipag naman nun, eto na, isa pa, late bukas ka tapos kagabi, kaya boss, pasensya na. Okay, mas ano ba? Daw yung mas masarap ang gawa ng rom-com kapag yung sa totoong buhay, happy-happy ka. Isa sa mga pinaka, ano bang tawag doon?
minamaliit na genre, yung rom-com. Akala nila parang, rom-com na naman. Rom-com lang yan. Yan na naman, same formula, same ganyan. But I tell you, isa sa pinakamahirap na gawin ang rom-com. Hindi niyo po alam kung anong hirap magpakilig. It's a talent na hindi lahat. Bibilangin mo ang merong kakayahan na magpakilig. And doon ako sa nandungan nila kay Ate Carl. Akala nila sa rom-com, ganun lang eh. Oo, totoo naman yun. Kaya so mas ano ba, iba ba magpakilig, Lloyd, kapag sa totoong buhay, aki yung love life mo? Sa akin, wala naman masyadong pinagkaiba eh. Kung magpapasaya yung material, I mean, hindi kasi dapat i-associate masyado yung personal eh. Yung personal kong relasyon dun sa ginagawa ko. Kasi pag ginawa mo yun, baka hindi siya mag-work. So, try to focus dun sa kung ano yung hawak yung material and kung ano yung hawak yung chemistry ng partner mo at ng director mo at ng writer mo. And pagtulong-tulungan niyo para ma-achieve nyo yung isang pelikula magpapasaya ng maraming tao. Okay, last question na lang. Lloyd, what will it take for a John Lloyd Cruz to settle down with a woman he loves? Konti pang stability sa pamilya, sa finances, financial stability. In time, I'd like to, I'm thinking di ba alam ko, I'm thinking early retirement. Gusto ko ma-enjoy ang buhay ko kasama ang magiging pamilya ko. I want to spend more years, quality. I'm after quality life. With my family and my would-be family. So, siguro pag dumating yun, on the side, bigyan tayo ng mga project. Kung meron tayong ganun privilege, yun sana ang magawa ko. Sa edad, hindi ko pa alam, hindi pa ko masabi kung ano edad. Pero when you say early retirement, anong age yung naiisip mo doon? Again, that's hard to say kasi nga, hindi age mo mag-dictate nun. So, pagka dumating na siya, naramdaman mo na, and then baka pwede na. So, mahirap ko magbigay ng iba. Okay, thanks. Thank you. Thanks, Alan. Bongga mga questions. Tita, may question. Kasi si Dominic may question daw. Gusto niya magiging ng Wait lang, tanong lang ako. Ay, go ahead po. Ilang taon ka na dyan? 29 po. Ngayon, bago mo ibigay kay Dominic for his very relevant question, may tatanong lang ako tayo din. Did you do it on purpose na may mga recorders sa mga sa mga dating yung dialogue nila, interpast movies, na para gusto nyo malaman if we still remember, and we do.